Ito, sunod, mga kababayan. Ito yung sunod natin. Alam nyo ba yung sunod? Ito na. Si Digong na naman ito. Kasalanan na naman ito ni Digong, mga kababayan. Kasalanan na naman ito ni Digong, mga kababayan. Ano ba yung sunod, Kent? Ito na. Alam nyo ba, ang mga taga-Palawan ngayon, yung mga taga-Palawan, ultimo mayor ng Palawan, nagpo-problema dahil sa katiwalian at kagunggungan ni Digong. Ano yan? Alam niyo ba ang problema sa Palawan ngayon? Ang nickel mining. Sino nga ba ang nagpasok nitong negosyante ng nickel mining na si Joseph C. na isang Alice Gowo Huaping 2.0 na peking Pilipino na nakapasok pa sa Marines, sa PCJ or sa Philippine Coast Guard? Yeah? Kita niyo yan? Kasalanan na naman ni Duterte. Utang inan yan. Yung Telco Chinese Tower tinayo sa loob ng Camp Aguinaldo. Yung kuryente ng NGCP binenta sa Chinese. Ngayon, ang Palawan, nakalbo ang bundok sa kakamina ng nickel mining, diniritsyong dala sa China, tapos yung nagmina ay hindi Pinoy, peke ang papel. Ito ito. At minsan na yang inimbestigahan ni Risa Hontiveros. Diyos mio Marimar. Kita nyo wait lang mga kababayan. Kawawa ang mga taga-Palawan ngayon. Ito mga kababayan. Ito ba yon? Wait lang Alam mo sa totoo lang, napaka kawawa ang Palawan. Ito, mayor. Yung masasalanta ba in case nasira na yung kabundukan namin? Sila ba? Sa kayamanan ba nila kinukuha yung bilyong-bilyong piso? Hindi, sa amin pero sa halip na kami yung kampihan, yung minahan pa yung kinakampihan. Kita niya. Sabi nila, marami ka pang kaso. Sige lang. Sabi nila, kaya naman din gumawa kasi ang dami-dami nilang abogado, ang daming law firms nila, ang dami nilang lawyers. Kita mo? Yung mayor umiiyak sa gigil. Yung bundok nila sa Palawan nakalbo. Pero instead na sila taong bayan na nakatira doon ang kakampihan, putang ina, yung Chinese na peking Pilipino na hindi naman totoo ang pangalan na parang si Alice Go, kinampihan ng gobyerno noon ni Digong. Di ba? Kita nyo yan? Kita ninyo, puki ng inang yan. Diyos mio Marimar. Ito mga kababayan. Hanapin natin dito yan. Wait lang nakakaloka. Ito nickel mining sa Palawan. Kita nyo? Kaya po, kung nakikita niyo may mga dilaw po na stick. Ito ma'am, yung ore po yan talaga. Yan na po yung dinadala ng minahan sa ibang bansa. Dinadala sa China yan. Ito po, laterite na talaga ito, yung halo. Kasi yung bato po nila, may kasama na po yan, ang galing po yan sa minahan ito. Yung mga Muharid ang billing scam. Welcome to I have a message for President Snow. You can torture us and bomb us and burn our districts to the ground. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Kita nyo yan mga kababayan? Wala, kawawa ang mga taga-Palawan. Bakit? Kinutkot ang kanilang bundok. Kinuha ang mga nickel, diniritsyo sa China. 'Di ba? Bakit pinayagan? At ito pa, mga kababayan. Ito siya wait lang. Hontiveros. Kasi mga kababayan, grabe ito. Hontiveros to
C. Ito. Iniharap na ni Senador Risa Hontiveros ang mga dokumento sa Senado para patunayang hindi Pilipino ang nickel tycoon na si Joseph C. Una na siyang naaresto dahil sa umano'y pagiging Alice Go 2.0. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Pakingganin nyo ha, pakingganin nyo. Wala sa records ng Philippine Statistics Authority ang mga magulang ni Joseph C., ang nickel businessman na inaakusahang peking Pinoy. Sa kanyang privilege speech interpellation, ipinakita ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumentong nakuha niya mula sa PSA. Sa Certificate of Live Birth ni C na na-file noong 2007, nakasaad doon na ang kanyang ina ay si Aida Samson Que at ama naman si Emilio Toledo C. Nakasaad din ang umano'y kasal ng kanyang mga magulang noong 1964 sa Bataan. Pero nang i-verify ito sa database ng PSA, walang record ng kapanganakan, pagkamatay o kasal ng dalawa. Wala pong ganyang dalawang individual, wala pong ganyang couple na ikinasal po dito sa Pilipinas, Mr. President. Kita nyo? Peking dokumento, peking apelyido, peking pangalan, peking Pilipino na nagmamining ng nickel sa Palawan. Tapos yung nickel, pagkatapos imina, dinadala sa China. Ngayon, nagreklamo ang mga tao, pati ang mayor, doon sa may nickel mining sa Palawan, hindi pinapapasok at mas kinampihan pa noon ng gobyerno kaysa sa mga taong nakatira doon. Ngayon, nung nabisto ni Senator Risa Hontiveros, di ba? Itong isang peke na si Joseph C. na maalaalis Guo Huaping, mga kababayan, at take note mga kababayan, hindi lang siya nagmimina ng nickel sa pamamagitan na pinayagan ni Digong noon, mga kababayan, naging komodor pa ng Philippine Coast Guard. Kita mo, saan ka nakakita? Chinese, naging komodor ng Philippine Coast Guard. National, Chinese national. Putang ina. Saan kayo nakakita? Isang Chinese national naging Coast Guard or Filipino Coast Guard. Peke ang mga papel. Sa auxiliary pa nakapasok. Pag sinabi nating auxiliary, ang kanyang ranggo, alam niya ang mga pasikot-sikot at alam niya ang galaw ng Philippine Coast Guard kasi nasa auxiliary siya. Di ba? Oo, Kent, yung Palawan River na binabaha pero ngayon grabing nakakatakot na pag may bagyo baha agad. Sa Brook Points yan, papuntang Hawig. Sobrang ganda ng lugar na yan. Ngayon, Diyos ko, nakakaawa. Di ba? Oo, kita ninyo, sino ang sisihin nyo dyan? Yung mayor umiiyak. Bakit? Ako yung mayor, hindi pinapakinggan, sabi ni mayor. So paano pa ang mga ordinaryong tao? 'Di ba? Kawawa ang Palawan. Meron pang isa yung Malampaya ba yon? Yung Malampaya, ano ba yon? Ninanakaw. Dahil din kay Digong, putang ina talaga. Kagabi sa live ko, yung Chinese telco tower, tinayo sa Camp Aguinaldo. Putang ina, kita nyo, economic advice. Ito, example ko sa inyo mga kababayan. Saan ka nakakakita? Saan ka nakakita? Economic advisor ng Pilipinas, Chinese national, si Michael Yang. Sige nga, bakit? Economic advisor ba ng China, Pinoy? Saan ka nakakita niyan? Economic advisor, Chinese national. Putang ina. Ganyan tinarantado ni Duterte ang bansa. Pakinggan ninyo continue. Lumabas lang ang mga pangalan sa delayed birth registration na isinumite mismo ni Joseph C. 41 years makalipas ang kanyang sinasabing birth date noong 1966. 41 years? Talaga ba? Na namuhay siya di umano dito sa Pilipinas bago siya kumuha kahit ng affidavit of acknowledgement or admission of paternity at saka affidavit for delayed registration of birth.
Kinwestiyon din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang issue. Kung hindi totoo ang pagiging Pilipino ni C, bawal din ang kanyang mga negosyo sa mining at ang pagiging chairman ng Global Ferro-Nickel. At kung siya ay hindi Filipino citizen, eh mawala dyan. Bawal po, Mr. President. Kasi hindi sa ilalim lamang ng constitutional provision on 60-40 Filipino and foreign ownership na pwede sa mga kumpanya dito sa Pilipinas hanggang Oh, kita mo? Oh, may nagtanong. Oh, ang tanong ni Anthony. Tanong ko sa iyo, Kent, may nakulong bang Chinese national? Putang ina, si Alice Go, hindi ba Chinese national yan? Si Joseph C, hindi ba Chinese national yan? Tapos tatanungin mo ko kung may nakulong ba? Hindi ba Chinese national si Alice Go? Hindi ba Chinese national si Joseph C? Yan po ngayon, si Joseph C, pinag-usapan natin. Ha? Yung may-ari ng nickel mining sa Brooks Point, sa Palawan. Nakulong po siya. Nakulong po siya. 'Di ba? Kent, nagsisi ka ba na sinuportahan mo dati si Duterte? Ganyan ka katraidor si Duterte. Actually, Ma'am Beautiful, hindi po ako totally talaga supporter ni Digong. I am a blogger of Isko Moreno, not Digong. Hindi po ako nagbablogger kay Digong at the time. Ako po ay blogger ni Isko since 2019. 2019, hindi po ako Duterte. Ako po'y Iskonians. So, kung pagsisisi lang, higit pa sa pagsisisi, pero sorry, hindi ako vlogger ni Digong. Ang advantage ko lang ay yung mga vlogger niya, kaibigan ko. 'Di ba? Kasi nung vlogger ako ni Isko, yung mga DDS vlogger ngayon, dating kay Isko yan. 'Di ba? So hindi po ako Digong vlogger kasi actually hindi naman ako tawag dito, national vlogger noon. Hindi naman ako national politics vlogger. Ako ay local vlogger lang. Kay Isko lang ako. As in, Maynila, Mayor Yorme lang kami. O hindi naman ako sumali dyan sa mga issue ng national politics. Yung usaping mga Senate, mga Congress. Wala eh. Ang mga binablog namin noon, yung mga nagawa ni Yorme na mga condominium, yung mga, alam nyo yung mga nagre-reker-reker sa kalsada? Yung mga tinatapyasan nila yung mga daanan. Actually, hindi po ako vlogger ni Digong. Vlogger po ako ni Isko. Oo, at actually, ako po nung panahon nung tumakbo si BBM po ang presidente ko. Ang nagkataon lang mga kababayan, inisyu kasi ako noon na bayaran daw ako ni Isko. Kaya dumikit ako kay Isko kasi bayaran daw ako. So, lumayo ako kay BBM. Actually, ganito yan ha. Bigyan ko kayo ng kwento. Isa sa mga pinagkatiwalaan ni PBBM sa kanyang headquarters sa Mandaluyong, in-invite po ako bilang isang youth na makipag-meeting dyan sa may, yung sinara na hotel ngayon dyan sa Pasay. Ako po'y in-invite dyan. Oo. Hindi pa nag-umpisa ang pangangampanya ni PBBM. Isa na ako sa kinuhang vlogger na mag-promote kay PBBM kung saan may sorte, kung saan may rally. Yun nga po ay naudlot dahil ako po'y pinag-initan. At sinabing binayaran daw ako ni Isko ng 30,000 a month. Na which is hindi ko naman nakaharap si Isko in person. Diba? Oo. So naputol. Wala. Kasi alam nyo, ayaw ko nang sabihin kung sinong nag-init sa akin. Kaya nga kaya ngayon mga kababayan, hindi ako masyadong dumidikit sa mga PBBM vloggers. Kasi ayaw kong ma-issue. Kaya nakikita ninyo, hindi ako sumasama masyado. Ako lang. Kasi ayaw kong ma-issue. Minsan na kasi akong na-issue sa ganyan eh. Oo. Actually, hindi po talaga ako Sofitel, sa Sofitel po. Sa Sofitel po kami niyan. Hindi pa si PBBM tumakbo. May evidence ako niyan. Kasama ko pa nga doon yung mga dating mayor, mga asawa ng general, may mga doktor, mayroong mga engineer, mayroong mga architect. Oo, lahat sila. Mga kasama ko, nagmi-meeting kami dyan sa may seaside. Oo, sa seaside sa Pasay. Oo, isa ako sa inimbitahan yan. Hindi pa si PBBM tumakbong presidente noong 2022. Actually, 2019, 2020 pa lang yun eh.
Oo. Tapos hanggang sa pinag-initan ako, dumistansya na lang ako. 'Di ba? Ayaw ko na. Ayaw kong pangalanan. Oo, kasi tapos naman na eh. 'Di ba? Oo, tapos naman na. Wala na 'yon. Past is past. 'Di ba? Sa totoo lang. Kaya yung mga pinagkatiwalaan ni PBBM noon sa headquarters niya sa Mandaluyong, nila ni Sara noon, wala pang mga vlogger si PBBM at the time. Actually, ang mga vlogger lang na sumuport dati kay PBBM, sila Coach Jarrett, Takero, Boss Mike, tapos ako, tapos sila Mima, Biyahe ni Koy, Jake Magnus. Yun pa yan. Actually, 7. No, tapos hanggang sa nadagdagan, tapos bumuo sila ng group, hanggang sa humiwalay yung grupo, parang natigil yung grupo, tapos bumalik ulit. Parang ganun siya. Oo. Tapos may mga sumali na mga vlogger galing kay Yorme, 'di ba? Hanggang sa nahalo-halo na kami, 'di ba? Kaya ang ginawa ko is lumayo na lang ako hanggang sa nandiyan na si Thinking Pinoy. Anyan, si Derek Rivera, ayan, kasi ako actually mga kababayan, tahimik pa ako at the time kasi kay Yorme pa ako. Kay Yorme pa ako noon. Tapos ngayon, actually, magkakakilala na kasi kami nila Boss Mike niya, nila Takiro noon. Nung kay ano pa kami, kay FLM, kay Francis Leo Marcos, yung mukhang kabayo. Di ba? Na anak daw ni Apu Lakay. Wala namang anak si Apu Lakay na mukhang kabayo, pero meron siyang anak na mahaba ang baba, na anak ni Lacson. Si Thinking Pinoy, hindi ko siya nakakasama. Hindi. Iba kasi yun sila, mga high level yan eh. Sila ni Mocha, si Thinking Pinoy, si Sas, si Maharlika, yan, mga ano yan eh. Si Martin Andanar, yan, mga highest position yan eh. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, hindi ako masyadong kasi ayaw kong ma-issue. Actually, gusto ko naman sumama sa kanila. At saka, isa po sa kadahilanan mga kababayan, kapag may lakad po ang mga PBBM vloggers, kaya po hindi ako nakakasama kasi may mga alaga po ako. Aso, pusa, walang maiiwan. 'Di ba? Alam na ni PBBM plano nila ibagsak siya para pumalit si Sara. Actually, Sir Tommy Givat, Z258, yes, pinagplanuhan nila yan sa Rockwell. Yes. Alam ko yan, naririnig ko yung pinagplanuhan nila sa Rockwell na 3 months lang daw si PBBM, oo po, mapapalitan din daw sa papamagitan na gawin daw House Speaker si Bracket sa lieg, tapos i-impeach nila si PBBM, 'di ba? Ang nangyari, naamoy ni Romualdez, na-demote, ngayon, nakodita si Bracket sa lieg. Nung nakodita si Bracket sa lieg, nabaliktad sila ngayon. Kaya ang sabi ni Sara, putang ina mo, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Kasi hindi na tuloy-tuloy yung plano nila. Sa Rockwell, napatalsikin si PBBM. Diba? Palpak ang plano nila. Actually, noon mga kababayan, Diyos ko, alam ko yan. Ngayon nga may alam ako na hindi ako dumidikit sa mga politician. Noon pa kaya na dikit ako sa kanila? Diyos ko, alam ko nga yung galawan nila sa Malacanang, yung vlogger dyan sa DDS na malaki mata na kalbo na nagdadala ng mga pokpok sa Malacanang. Diyos ko. Binulgar na nga ni Maharlika, di ba ikaw yung bugaw? Sir, tigil-tigilan nyo nga ako. Yung gumaganong-ganon yung mata na kalbo. Tapos nagbibit-bit ng pukpok sa Malacanang. Diba? Totoo yan. Ken, close daw kayo ni Dado, sabi ni Alvin Pinyol. Close kami ni Dado. Kasi yung lolo ko, retired general eh. Kilala ni Dado ang lolo ko. Kaya nga si Dado, naging sundalong kanin yan, na magnanakaw ng kanin yan. Ito yan. Actually mga kababayan, bigyan ko kayo ng isang sample. Ang lolo ko po ay kaibigan ni Ramos. Kaibigan ni Ramos at isa din sa naging kaibigan ni Apu Lakay. Hindi ko na sasabihin. At ang ganito siya. Mahabang kwento kasi mahaba-haba kasi siya eh. Ang lolo sa tuhod ng lola ko ay kaibigan ni Jose Rizal sa Dapitan City.
si Don Mariano Amoy is basta lolo ng lolo ko. Lolo ng lola ko. Lolo ng lola ng lola ko. Si Mariano Amoy, ang kaibigan po ni Jose Rizal sa Dapitan City. Si Don Mariano Amoy. Yes. Aminin ko man sa inyo, mayaman po talaga ang angka namin. Yeah? Yun nga lang, sila lang. Kasi ang mama at papa ko ay hindi po kasal. So, gano'n naman talaga. Oo. Naku, mga kababayan, sanay na ako sa mga ganyang pangyayari. Sa side ng papa ko, kamag-anak nila mga Garcia sa Cebu. Sa side naman ng mama ko is, basta may mga politician. Hindi ko na anuhin, Basta yun lang yun. Sino itapat kay Sara sa 2028, tingin mo? Actually, para sa akin, ang maggusto kong itapat kay Sara sa 2028, si Rastaman. Yes. Kung ako papipiliin, itapat kay Sara sa 2028, si Rastaman. Bakit? Si Rastaman nakikita mong lumapit sa mga dukha Si Rastaman nakikita mong umuupo sa bangketa Si Rastaman nakikita mong kumakain ng mga tira-tira. Si Sara hindi mo nakikitang ganyan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, kung gusto ko mang itapat kay Sara sa 2028, si Rastaman. It's better to vote a normal person than the influential and corrupt person. 'Di ba? It's better to vote a normal person than to vote a influential person and corrupt. 'Di ba? Yun lang. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ang makakapagpabago po sa ating bansa ay ang Pangulong walang alam. Kasi kung ang ipapanalo natin sa ating bansa ay may karanasan sa pagnanakaw, may karanasan sa pandarambong, walang mangyayari. Mas mabuti siguro magkaroon tayo ng Pangulo yung no read, no write Bakit? Kasi kung no read, no write, tuturuan siya. Kasi kung may alam na siya, alam na niya lahat pasikot-sikot Diba? Much better bumoto tayo ng presidente na walang alam. Kasi bakit? At least panibago. Panibago tayong mag-umpisa, panibago tayong magtayo ng ganito, panibago tayong uunlad. Kasi kung iboto natin may karanasan na, mahirap Karanasan sa pagnanakaw, 'di ba? Karanasan sa pandarambong, karanasan sa pangungupit, 'di ba? Karanasan sa katiwalian, wala. 'Di ba? Much better talaga bumoto tayo ng presidente yung walang alam. 'Di ba? Kasi kung buboto ka sa presidente na marunong sa pagnanakaw, marunong sa katiwalian, patay tayong lahat. 'Di ba? Pero kung sa totoo lang, na seryoso, gusto ko si Risa Hontiveros. Kung wala ka talagang mapili at ang kalaban lang ni Sara, si Risa or si Sara, si Risa. Mas gusto ko si Risa. Or kung may gibo Chodoro, magibo ako. Pero mas bet ko si Risa. Hindi ko pa kasi alam kung si Gibo tatakbo Pero ang alam ko si Risa Hontiveros talaga. Si Risa Hontiveros. Kasi kung papipiliin ka lang din naman babae sa babae, may paninindigan, may nagawa, Risa. Kasi wala pa akong narinig mga kababayan na tatakbo. Maliban kay Senator Risa. Si Senator Risa talaga. Actually, si Mayor Bico, hindi yan tatakbo, President. Si Risa Hontiveros talaga ang naririnig kong tumakbo. Kasi kung si Risa lang din naman at si Sara ang maglaban, my God, bakit ako mamimili ng basura kung meron namang mabango? Diba? Bakit ka mamimili ng basura kung meron namang ukay-ukay? Diba? Diyos mio Marimar, bakit ko pipiliin mamulot sa basurahan kung meron namang mabibiling tagpipiso lang? 'Di ba? Ganon yun. Hindi ko sa minaliit si Senator Risa Meron ka namang mabibili na piso lang at malalapitan at makakatulong sa atin, makakapag-aahon or tawag doon yung maibsan yung gutom mo. So bakit ka magpupulot sa basurahan?
'Di ba? Ito ha, wag niyong maliin yung pagkaintindi ha, mga kababayan. Wag niyong i-misinterpret yung sinasabi ko. Bakit ka mamumulot sa basurahan kung meron namang tagpiso lang? 'Di ba? Bakit ka mamimili sa basurahan na either meron yang bubog, 'di ba? Meron yang pako, meron yang blade, masusugatan ka or else panis pa yung makakain mo, magtatai ka pa. So kung meron namang piso at mabubusog ka, di doon ka na lang sa tagpiso. Di ba? Huwag niyong i-misinterpret yung sinasabi ko kay Senator Risa ha. Senator Risa, kung nanood ka sa akin, alam kong matalino ka. Sana maintindihan mo ako. Huwag niyong i-misinterpret. Ito lang ha, Senator Risa versus Sara. Bakit ka mamimili ng basura at kakain ka ng galing sa basura kung meron namang tagpiso? Di ba? Ibig sabihin ng tagpiso, makamasa. Yung kakain ka, halagang 20, busog ka na. Halagang 50, may ulam na, 2, may gulay na, may karni na, may kanin ka pa. Kaysa naman sa pupulot ka sa basurahan, either may bubog dyan, matitano ka pa, magkasakit ka pa, dubli pa ang problema mo. Kakain ka, panis, di ba? Tapos magtai ka. Tapos wala kang pang hospital, magkakasakit ka ngayon, ma-dehydrate ka. Tapos naapak mo pa, bubog, natitano ka pa, edi double did ang labas sa'yo. Hindi doon na lang ako sa tagpiso. At least, alam kong safe kahit tagpiso. Diba? Bakit ako mamimili ng presidente na hindi kumakain ng 20 pesos kilo ng bigas? Diba? Bakit ako mamimili ng presidente na ayaw kumain ng 20 pesos per kilo na bigas? Kasi daw hindi daw pagkain ng tao yan, pagkain daw ng baboy yan. Pagkain daw ng hayop yan. Diba? Alam mo nang madumi, kakainin mo pa. Ew, sabi nga ng mama ko dati, nahulog na yung pagkain mo, huwag mong pulutin. Alam niyo ang sagot ko? Wala pang 5 minutes. Ngayon hindi na. Kung si Sara lang din naman. Dugi, ipakain ko na lang sa aso. Diba? Totoo yun, huwag ka magalit sa akin ha, Vice President Sara. Totoo yun. Opinion ko to. Natural, butante ako. Alangan mapipilitin mo ko. Diba? Hindi na matatawag na eleksyon yun kung mamimilit ka. Diba? Kung papipiliin ako between Sara and Riza, mas piliin ko yung tagpiso kaysa sa basura. Diba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong kalimutan. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe, mga kababayan. No? So, baka mamaya, mga kababayan, may live tayo ulit ha, mga 11:30 or di kaya 12, no? Magdagdag lang tayo ng live ulit. No? So, yun lang. Maraming salamat, mga kababayan. Hindi ko po kayo maisa-isa. Bye-bye. Maglilinis pa po kasi kami. Diba? Alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, normal lang yun na. Kung mamimili ka ng presidente between Sara and Risa, bakit ka mangunguha ng basura kung meron naman tagpiso? Doon na lang ako kay Risa. At least si Risa may napatunayan, may naipakulong, may nabisto. Si Sara may nabisto ba? May napatunayan ba? Puro pambibintang. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Katulad yan, pinagbintangan niya si di ba? Pinagbintangan niya si Saldico. Di ba?